Ang iyong mga salita, Panginoon, ay mananatili magpakailanman. Hindi kailangang bawasan, hindi kailangan dagdagan. Sapagkat sapat ito, hindi lamang na maituro sa amin kung paano kami magkakaroon muli ng isang maayos na relasyon sa inyo na banal na Diyos. Ito rin, Panginoon, ay malinaw na nagtuturo sa amin kung sino ang ipinangako mong tagapagligtas ng mga makasalanang katulad namin. Ang iyong mga salita, Panginoon, na ginagamit mo upang patuloy na tawagin ang iyong mga hinirang na manampalataya sa inyong anak na si Jesus. At kung wala ang iyong mga salita, Panginoon, ay walang maaring makakilala sa inyo, walang maaring makasumpong sa inyong anak na si Jesus, sapagkat ito ang iyong ipinagkaloob upang sa ganon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay patuloy na maipahayag mo ang napakalaking biyaya na iyong inihahandog sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At sa pamamagitan ng iyong mga salita ay maitaguyod din ang buhay at pananampalataya ng mga taong naniwala, mga taong nagtiwala, hanggang sa finally, Panginoon, ikumpleto mo ang iyong mga pangakong kaligtasan sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Gamitin mo ang portion na pag-aaralan namin upang patuloy na maisulong ang katotohanan, patuloy na maisulong ang buhay pananampalataya. At patuloy mong maisulong ang patuloy mong ginagawa na tawagin ang lahat ng wala kay Kristo na lumapit at tumawag sa Kanya upang sila rin, Panginoon, ay matanggap ang biyayang ipinagkakaloob mo ng walang bayan. Dinggin mo nawa kami sa aming pag-aaralan at gamitin ito upang lalong tumibay ang aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Amen. Kung kayo po ay tanungin na bigyan mo ang isang tao ng pinakamaigsing katuruan sa salita ng Diyos na malinaw na nagpapahayag ng kaligtasang masusumpungan kay Jesus, ano ang pumapasok na bahagi ng salita ng Diyos na maari mong gamitin at sabihin sa taong nagtatanong? Siguro tayo ay iba-iba, maaring may iba na gamitin ang binasa natin sa Philippians 2 o dili kaya ay yung pong popular na verse na binibigay, nilalathala ng marami, yung John 3:16. Pero sa ating pong buhay Kristiyano, ang pinakamahalagang verse na tinuring ko na malinaw na tumutuon na si Jesus ang isinugong tagapagligtas, ay iyon pong itinuro ng isang anghel na lumitaw sa panaginip ni Joseph, na nagsasabi kay Joseph nung balak niyang hiwalayan si Maria. Sinabi sa kanya ng anghel sa pamamagitan ng panaginip, si, tumutukoy kay Mary, will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. At yun nga yung ginawa ni Joseph. Sabi sa verse 25 ng Matthew 1,
and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. At dito po sa short statement na ito, ay nakapaloob ang tinutukoy ng buong bagong tipan patungkol sa kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nakita natin, itinuro ng malinaw na siya ay si Jesus na itinalagang maging anak ni Joseph at Maria, at doon ay sinabi, He will save His people from their sins. At dito sa karugtong na ito, na pananalita, ay diyan ibinibigay ang iba't ibang katotohanan bakit si Jesus ay nasugo. Kaya nga't makakatulong sa inyo kung magkaroon kayo ng isang verse na pag-aralan yung mabuti at i-develop ninyo sa inyong pag-aaral, na kung kayo mabigyan ng pagkakataon ng inyong kaibigan, maiksing pagkakataon lamang na marinig ang ebanghelyo sa inyo, meron kayong magagamit upang makapagpatotoo sa pamamagitan ng inyong mga labi, hindi lamang sa pamamagitan ng inyong buhay. And you might want to consider yung verse of Bible na para sa akin ay naging launching pad o madali kong nagagamit na launching pad in order to explain to someone the gospel of the Lord Jesus Christ. Sabi nga ng isang commentator, and I quote, although we are familiar with the passages that speaks of Jesus' birth, it is a story that never grows old. It is an account of sovereignty, grace, splendor, and salvation. The coming of Christ to this earth in the form of a man was absolutely necessary for the redemption of mankind. Had there been no birth, there would have been no death. Had there been no death, there would have been no substitutionary atonement, and we would yet be in our sin. At kung titignan ninyo, tama yung kanyang sinabi. But para sa akin, I am much more important, not merely about the birth of a son that will be called with the name Jesus, but doon po sa kabuuang maaring maging mensahe ng simpleng sentence na ito sa verse 21 ng Matthew at yung confirmation sa verse 25 na ganun nga ang ginawa ni Jose, tinawag niya yung kanyang firstborn son with the name Jesus. Ano ba yung nakapaloob? Ano ba yung dapat na maalala natin na nakapaloob doon sa sinabi ng anghel na yon kay Joseph? Una po ay yung mensahe po na mayroong tinutukoy na mga makasalanan. Mapupunan nyo, Jesus Christ, nakakabit doon yung sinfulness na nakikita ng Diyos, nararanasan ng Diyos sa kamay ng mga taong nilikha niya ayon sa kanyang wangis. At kung titignan mo, yung buong katuruan na i-develop ng Bible, the Bible will develop through the apostles our sinfulness. How despicable sinners we are. Yun po ay hindi nyo mamimiss sa pagbabasa nyo ng bagong tipan. Even the Old Testament has testified terribly about despicable sinners. At naming pa, lalong-lalo na kung sa
lumang tipan kayo nagbabasa, makikita nyo, yung mga sin ngayon na ginagawang batas at tinitingnan na hindi kasalanan, noon pa yan. Yan ay mga kasalanan, uri ng pamumuhay na noon pasimula pa lamang ay nakita na sa mga taong nilikha ng Diyos. Ganon po ang ginagawa ng kasalanan. Kaya nga, dito ay makikita natin, no, na itong pangalan ni Jesus ay nagbibigay ng mensahe na una sa lahat, that God sees His entire creatures as despicable sinners. Bakit kailangan pa si Jesus? Bakit pa kailangan yung bugtong na anak niya? Bakit niya kailangang ipanganak na katulad natin dito sa lupa without sin? Isa lang ang sasabihin ng lumang tipan at ng bagong tipan. We are despicable sinners in the eyes of God. Maaring sa tao, dahil corrupted siya, na nakikita nyo naman, yung mga kinokondemn na sin, nung bata pa ako, kinakahiya ng lubos ng sino man sa community, kahit hindi mananampalataya, ngayon lantaran po na ipinapahayag. Nakikita nyo sa mga maraming palabas ngayon na parang normal na yung relasyon ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? Nalalagay na siya. Nalalagay siya sa television na entertainment show para sa mga sinasabi pa dun, pwede rin ang bata manood. Kasi nga, nag-iba na at lalong lumala yung sinfulness na expression ng mga tao na makasalanan. Only society and what is happening to our society only confirms what long ago God has described sa mga taong nilikha niya. Because of sin, they have become despicable sinners. And their sinfulness is despicable in the sight of God. Kung babalikan natin yung origin ng sin na ito, everything was made very good ng Diyos. Wala naman pong ginawa ang Diyos na evil, na mali. And God has equipped yung mind natin with that truth. Alam ng unang parents natin, itong goodness na tinutukoy ng Panginoon, kung tignan nila yung sarili nila, kung tignan nila yung kapaligiran nila, kung tignan nila kung paano ang kinikilala ng Diyos, ang kanilang kinikilalang nangangasiwa sa kanilang buhay, wala po silang masasabi doon sa Diyos na yun na meron siyang ginawang mali at meron siya ipinag-uutos na mali. Everything was done good. And man had no tendency to sin. Wala siyang tinatawag na predisposition. Sabi ng iba, nung nilikha ng Diyos si Adam, and then later on si Eve, they have a predisposition to sin. Inbuilt yun sa kanila. But the Bible nowhere speaks of that. Man was perfectly righteous in the full extent of his being. Yung sinabi ng Diyos na they were created good, yun ang ibig sabihin. Man had everything he needed in order to stand before a holy God, in order to serve a holy God, in order to obey a holy God. That's why God blessed man with the abundance of everything. Magmula doon sa constant presence and fellowship ng Diyos with man. Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat-lahat, maging ang kanyang sarili. That is why in that garden, in-establish sila ng Panginoon, nilagay sila ng Panginoon. At isang reason is because God wants a place in which He could meet with His people, though He is holy.
Kaya nga, even after sin, God has been creating a place to meet with sinful people. Kahit na nahulog tayo sa kasalanan, the Old Testament would show to us na meron pa rin ginawa ang Panginoon. Meron pa rin ipinag-utos ang Panginoon sa mga non-deserving ng mga tao because gusto pa rin i-express ng Panginoon yung kanyang presence. Pero this time, dahil banal nga siya, kinakailangan ng protection ng mga tao lest they be destroyed by their holiness. Hindi na po pwedeng basta mag-appear ka doon. Kaya nga, maraming sinasabi ang Diyos. And all this, hindi para pahirapan yung mga tao na nagkasala, nagre-rebelde sa Kanya, kundi to help them. Still, in some way, in some form, know that God truly exists. Di ba, ang daming katibayan na pinakita ang Panginoon sa bayan ng Israel, sa kanilang mga anak. Hindi katang-isip ang Diyos. Hindi katang-isip ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga lolo, ng kanilang mga tatay. Na ang Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Hindi siya isip lamang ng kultura. Kung hindi nagkaroon sila ng ganong kaisipan. Dahil nagkaroon sila ng karanasan sa Diyos na ito. Bagamat sila'y nagkasala na. Hindi tumigil ang Panginoon upang ito ay gawin. At sinasabi ng Biblia, man out of his own free will rebelled against God. Sila Adam and Eve. Sa ating panahon, maraming nga nalilito sa free will na yan. No? Kung gusto nyong luminaw, kausapin nyo si Brother Jess. Pero yung sinasabi natin lang na hindi naunawaan ng mga tao, pag mag-communicate tayo sa mga tao ngayon, kailangan naintindihan mo kung ano yung sinasabi nilang free will para hindi mo i-condemn yun. Kasi karamihan sa taong iniisip lang nila the capacity to make a decision, a capacity to make a choice. External lahat. Kaya nga, minsan tayo mga Kristiyano, nagkukulang tayo dahil ina-attack agad natin. We are thinking of another facet of free will na alam nila natin na wala ganon yung tao. Pero yung kausap mo, baka ang iniisip niyang free will, meron naman ako kung gusto kong pumunta dito. Di ba? Ako naman magdi-decide. Kung gusto ko itong gawin, ako yung nagdi-decide. But these are merely decisions that are external. He can do this. Sabihin mo, anong pipiliin mo? New King James, ESV, NASB. Doon ka, kung matalino ka, at malinaw yung free will mo, New King James ka. No? Parang naging katulad ako ng mga King James. Diba? Hindi mo sasagutin ng ganoon kung malinaw ang isip mo. Sasabihin mo, ano ba yung... basahin mo muna, tignan mo, kung ano yung... Yan, yung mga translation naman yan, safe yan. Pero ano yung nakakatulong na English sa'yo? Kung hindi, di Tagalog. Kung Ilocano, di Ilocano Bible. Di ba? So, ganun po yung tama. But these are merely choices that we make. Kaya nga dapat, dililinaw natin ano yung na-loss nila. Kasi kung hindi na-loss yun, bakit nung nagkasala sila sa Diyos, hindi sila makabalik on their own sa Diyos? Yung mga precise theologian, anong tabi nila? Dahil sa kasalanan, kaya hindi sila makabalik sa kanilang sarili sa Diyos, they have become unable to. Diyan lumabas yung salitang hindi total depravity, kundi the total inability of man to be restored back into fellowship with God. Gusto niya man, wala na yung ability na yun. Dati naman, pinagkaloob ng Diyos. Sin has destroyed that ability. Hanggat nandun yung sin, hindi. Pero kailangan mo pa rin ipaliwanag yan sa mga tao. Kasi nga, yung ability na iniisip natin, nila, parang yung free will na iniisip nila, na malaya ako makapag-decide. May ability ako na
Gawin o hindi gawin. So, kaya nga minsan nagkakagulo kasi hindi natin inuunawa ano na yung kaisip o ano yung iniisip ng kausap mo. Kaligtasan. Kung kaligtasan, saan? Sa kasalanan. Di ba? Kung parati mong sasabihin na kung gusto nyo maligtas sa kasalanan, yung mga tao namang nakikinig sa'yo, nabubuhay naman more in good morality. Pag sinabi kung ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan, di ba? Parang isip mo, hindi man ako namumuhay sa kasalanan. Nagsisimba nga ako dito eh. At iniwasan ko lahat ng kasalanan. Di titignan niya yung mensahe mo, hindi para sa kanya. Kasi nga minsan, the way we communicate to others is sending different information to their head. Kahit ako po, di ba? Nagdadala ng ibang mensahe. Kaya nga kung paulit-ulit mong sasabihin yon, but you are talking about people who are trying their best to live a righteous and moral life, wala masyadong meaning sa kanila yon. Kasi sinasabi mo, namumuhay. Hindi ako namumuhay sa kasalanan. Kahit magtanong ka sa mga office mate ko, kahit magtanong ka sa mga church mate ko, hindi. I'm trying to live a life that is pleasing to God. O dilitong-lito na kung ano yung kasalanan. Kasi ang iniisip niyang kasalanan, yung nakikita niyang mga karumal-dumal na bahagi ng buhay ng Diyos. Pero pag pupunta ka sa Bible, directly, kitang-kita mo. At konting chapters lang, ipapakita sa iyo ng Diyos yung worst effect ng kasalanan. Na mismo ang Diyos hindi niya nakaya. Very patient, very long-suffering ang Diyos. Pero nung nakita niya yung kasalanan, you have only to reach, Genesis 6 or Genesis 6. For the Lord to destroy the whole earth. Anong sabi niya? Sobra na yung evil na nakikita niya. So ilang chapters lang yon. Because God wants to show to us na ikaw man lumagay sa kanyang kalagayan at ganito yung ginagawa ng tao sa iyo. Ikaw na nagbibigay ng buhay, ikaw na nagpo-provide, nagsusustain ng kanilang buhay. Tapos ganito yung gagawin mo. Kaya nga si Pablo, sinabi niya, all you have to do for God to send you to hell and to punish you is to become ungrateful for anything that God provides for you. Diba? Yan ang opening ni Pablo sa Romans. Yung sinfulness natin. You have to behold the wickedness of men. Yun po yung ina-address kung bakit sinabi ng angel kay Joseph. Sino ba si Jesus? He is God's son. Why would he be born? Sinabi doon. Diba? Para ma-rescue. Para ma-save. Sino yung save? Sino yung ililigtas? At bakit kailangan ng kaligtasan? Hindi niya ba kayang iligtas ang kanyang sarili? Hindi niya ba kayang bumalik? Hindi. Why? Because his sinfulness is despicable. Left to himself. Hindi siya mag-i-evolve into a better man. And the consequences of that, sinfulness and man, is, imagine mo kung lahat tayo ganun. Lahat na lang. Dapat ihinto na ng Diyos na maipanganak ang sino man. Bakit? Kasi kung may ipapanganak, ipinapanganak ang isang makasalanan na naman. Wala namang ipinapanganak na mabuti. Cute lang yung pinapanganak. Pero after ng cute, nakakatakyut na. Diba? Kaya nga, yung maunawaan niya ng mga nauna sa atin. Anong sinasabi nila? In my mother's womb, I was conceived in sin. Para masabi niya yon, nagkaroon siya ng kaunawaan, nagkaroon siya ng karanasan.
what really sin is. No? Hindi lang po ito, meron kang hindi nagawa na hindi kinasiyahan ng Diyos. Sometimes people think, sin, meron ka lang nagawa. Kaya sasabihin nila, hindi naman siguro gano'n ang Diyos. Para ito lang, ibig mo sabihin, dadalhin na ako ng Diyos sa eternal damnation. Nakukuha niyo. Hindi nila lubang naunawaan what really sin is. Isaiah, kakasimpula pa lang ni Isaiah sa chapter 1. Ano na yung kanyang sinasabi? Marami kayo may encounter na you could finally say with me, the Bible is full of the gospel that speaks about man's wickedness and sinfulness. So, pakinggan nyo si Isaiah. Pagdating niya pa lang sa verse 4, alas, sinful nation, a people laden with iniquity. So, isipin mo yung sinasabi niya, i-imaginein mo kahit konti, kahit parang di natin ginagamit yung mga ganyang English. No? Pero may idea ka. Di ba nagkakaroon ka ng idea? Ano bang nakita ni Isaiah? Ano bang naranasan ni Isaiah sa mga tao na ito para sabihin niya yun? Grabe yung sinasabi niya. Sinful nation, a people laden with iniquity, a brood of evildoers, children who are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked to anger the Holy One of Israel. They have turned away backward. Why should you be stricken again? You will revolt more and more. The whole head is sick. The whole heart faints. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed or bound up or soothed with ointment. O kayo, kung hindi describe yung sinfulness ng man, ng iba, diba? Parang, alam mo na, may nagawa lang konting mali. Ano? Ganun tingin natin. But when the Bible describes sinfulness, whether of a man or a nation, malinaw sa kanilang isip kung ano yung tinutukoy nila. Sa panahon natin, hindi. Kailangan talaga ipaliwanag mo. Kailangan sabihin mo, ano ba yung sinasabi mong sinfulness? Kasi sa iba, meron ka lang hindi nasunod na isang utos. Nakagawa ko naman yung siyang. Di ba, na-encounter nyo nung time na Jesus, isa lang naman yung hindi. Ibig mo ba sabihin pag namatay ako, sa impyerno ako. O isipin nila, paano yun, pastor? Di ba milyon-milyon? Kung hindi man trilyon ang nabuhay na Buddhist, na nabuhay na Taoist, na nabuhay na Mohammedan, o Muslim. Ibig mo sabihin, pastor, Joey, dahil hindi nila kilala si Kristo, di sila nanampalataya, lahat yung pupunta sa impyerno. Sobra naman yung Diyos na yun. Di ba? Hindi naman nila kasalanan Pinanganak mo sila, binigyan mo sila ng parents na Buddhist, binigyan mo sila ng parents na ganito. Ganon. Kaya nga yung mga tao, talagang dayang-daya. Kasi nga, kailangan lang na madaya ang tao. Alisin mo yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Ito nga, kaya nga isinulat ng Diyos, hindi maaaring baguhin, hindi pwedeng dagdagan, hindi rin pwedeng bawasan. Kung babawasan mo yan, kung tayo yon, kung may gusto kang ibawas dyan, anong una mong babawasan? Ako babawasan ko yung tinutukoy ng Diyos na kasalanan. Di ba? Hindi ako magdadagdag na may iba pang Diyos. Hayaan ko lang yung Diyos. Ang tatanggalin ko sa Bible, kung ano yung tinawag na Diyos na kasalanan. Iayos ang buhay. Diba? Pero ang Bible, tad-tad. Pag nagbukas ka, you will encounter here and there what sin does. Not only to unbelievers, but the Bible has spoken much more the sinfulness of those who profess they know God. They know Yahweh in the Old Testament. In the New Testament, they know Jesus. How many speaks about Jesus?
But those that are close to them could easily testify the questionableness of that person's Christianity. Tanungin mo yung anak, hindi perfecto, but at least our children, our wives, our parents, our neighbors would be able to say, we are God-fearers. Kung hindi nila kilala ang Panginoon. May takot sa Diyos yan, yung kapitbahay ko na yan. Hindi yan basta gumagawa ng kung ano. Hindi ko yan nakikita basta-basta. Ano? Pero yung kapitbahay, wala naman ako nakikitang iba dyan. Mainitin din ulo niyan. No? Mayabang pa nga yan eh. Pag wala kang alam, ismuling ka niyan. No? Parati nagpe-pretend, lahat alam niya. Magtanong ka kahit ano, kasagutin yan. No? Yun ang ano niya, alam niya lahat. Paano sila matutulungan sa ganung bagay? So, this message kay Joseph, sinasabi talaga napakahalaga na mamuhay tayo ng maayos at matuwid. Because sinners, yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, hindi pa namumulat sa katotohanan, can easily be misled. Either misled by their own sinfulness or misled by their own righteousness. Hindi naman ako namumuhay sa kasalanan. Parating sinasabi ni Pastor, kayong mga namumuhay sa kasalanan, kailangan nyo si Jesus. Hindi naman ako namumuhay sa kasalanan. Naniniwala naman ako kay Jesus. Ang kulang lang sa akin, commitment. Hindi ang kulang sa iyo, commitment. You have not really known your sinfulness. And how wicked are you in the sight of God. And that is what that message is all about. You shall call His name Jesus, for He will save His people from their what? Sin, not poverty, not sickness. But there, yun ang extent. Pag tinignan mo yung extent ng sin ng tao, grabe ang description. Diba? Sa akin, ang pinakaisa sa grabe yung description, yung nga si Isaiah. Kahit saang basa ko gawin, kahit basahin ko yan sa Hebrew, pag binasa mo nga, inintindi mo yan sa Hebrew, mas maririndi ka. Kung ano ibig sabihin ng mga words na ginamit niya. Ang hirap na ipaliwanag basta. Sabi ko, paano niya? Magkaroon ba siya ng ganong karanasan? And we know Isaiah encountered a holy God. At siya mismo, inisip niya, He's dead. The greater your view of the holiness of God, the greater will be the expression that you can say about what sin really is. Kaya nga si Isaiah lang yun na narinig nyo na nag-confess yung triune holy, the triune holy God. Si Isaiah lang yun Hindi niya talaga Kaya nga, I'm not surprised na isa siya sa nagbanggit. But, kay Job, di ba? Si Job, madalas din natin narinig, kinukot. In Job 14, verse 1, man who is born of a woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. And do you open your eyes on such a one and bring me to judgment with yourself? Who can bring a clean thing out of an unclean? Aminado siya kahit ako. Panginoon, anong i-expect mo kay Pastor Joey? You expect something clean to come out of me? How can that be? I am unclean. Sabi niya, siya na sumagot Who can bring a clean thing out of unclean? No one. Since His days are determined, the number of His months is with you. You have appointed His limit so that He cannot pass. Look away from Him that He may rest till like a hired man, He finishes His day. And then yung paborito ng marami, yung Psalm 51. Diba? Naalala nyo, nung mahuli ni Nathan, si David, kanya talagang sinabi, yung kanyang kasalanan.
At ano yung naging confession? Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercy. Blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity. Cleanse me from my sin. Isipin mo, sunod-sunod na nung inisip niya yung kasalanan niya kay Bathsheba. Ano na yung mga sinasabi niya? For I acknowledge my transgression, and my sin is always before me. Against you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Ano ba yung judgment ng Panginoon? We are sinners, and terrible sinners as we are. Yun ang sabi ni David. Siya rin yung nagsabing, Behold, thou wast brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Ang daming biyaya ng Panginoon kay David. He doesn't deserve it. Hindi lang merciful ang Panginoon, God withholding what David deserved. But what David did not deserve, He gave. Pero ito pa rin ginawa ni David. Nakakita lang ng isang babae. Di ba? Huwag kayo magugulat. Maraming pastor, nadyadyaryo. May ibang babae. Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin, pastor ako, matagal na akong pastor. 35 years na ako nagpapastor. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, di ko rin alam kung saan ako pupulutin. Kung isipin mo yung mga nagawa mong kasalanan, kahit na sabihin mo, isang kasalanan lang nagagawa ko 1 taon, which mahirap paniwalaan. Sa 35 years, di 35 na kasalanan yun. Kung matitindi yung ginawa mong kasalanan, ninakaw mo yung pera ng church. Tinake advantage mo yung babae sa church. Tapos nagyayabang ka sa labas, isa-isahin mo na. Siguro lahat ng kinokondemn na kasalanan dito sa Bible, doon sa 35, masusulat. Baka doon sa 35, may na-invento ka pang bagong kasalanan. Kasi sabi sa Bible, di ba? New expressions of sin are being formed by men. Kaya nung finally, ilang buwan bang namuhay sa kasalanan si David? Pilit niyang itinatago yung kasalanan niya. Nag-commit pa siya ng murder para matago lang yung kasalanan. Dito nga sa mga anomalya, di ba? Kung palagay mo, iniisip ko nga, ibig mong, sabi ng iba, yung congressman na Villar, yung nanay na Villar, nagnakaw din. Sinamantala din, mga bilyonaryo yun eh. Untog mo yung ulo mo eh. Tinatayaan nyo pa yung pangalan nyo. Ang babango na nga nung panahon na yun. Ngayon, madadamay kayo na nagnakaw kayo ng 100 million. Kayo mga bilyonaryo sa Pilipinas, sa kasalukuyan eh. Parang iniisip mo, unimaginable. Hindi. Kanya na nagagawa ng kasalanan. Greediness, unless solved by Christ, mananatili. Parang tayo. Maning hindi milyon-milyon. But in what way does God find us to be greedy? Maraming greedy. Doon sa iba kasi, pinaghahalo kaya matindi. They are greedy of their position, their power na meron sila. They are greedy of the opportunities that come sa kanila. Iniisip ko nga, kung ako magkaroon ng ganung opportunity, no? Walang babasa kayo ng mga Christian publication, di ba? Yung treasurer ng church, nahuli. Ganito, yung pastor. Ang dami. Karamihan ng pastor, 2 lang ang parating nahuhuli sa kanila eh. Lately, nadagdagan na eh. Pero noon, babae, tsaka pera. Babae, pera, magkasama yan.
Nung nauso yung mga internet, di ba, yung isang kilala natin, ba't siya natanggal? Nagtago siya sa ibang pangalan. Tapos, ina-attack niya yung ibang sila, John Piper, sila John MacArthur, sila anonymous siya. Tapos ano yung sinasabi niya mga salita? Grabe, di ba? So, hanggang sa may nag-trace sa kanya. Hindi ka makakawala. Daming mas magaling sa'yo sa computer. Na-trace siya pala yun. Tanggal siya sa posisyon. Yung balita ko, nagsisisi naman talaga ng lubog. Pero, paano mo nagawa yun? Kaya nga sinasabi natin, nagkakasala din tayo. The only difference, hindi pa dinidecide ng Lord gawing public. Siguro isa lang sa kasalanan ko, i-made public ng Lord. Gusto nyo, tanggalin ako. Wala akong magagawa doon. That's how sin is. Pag hindi ka nag-ingat. Biyaya ng Lord lang na hinuhugasan niya. Kaya nga yung panalangin ni David, di ba? Wash, sabi niya. Wash me thoroughly from my iniquity. Kailangan din yung cleansing kasi sa sarili mong konsensya, mahirapan ka. Kaya sabi niya, cleanse me from my sin. I acknowledge my transgression, my sin is always before me. And you only have I sinned. Nagising siya kasi nung hindi niya pa masabi yan, he just continue on. Kala niya na itatago niya. But through the prophet Nathan, ganun nga. Ano sinabi ni Jesus doon sa mga nagkiklaim na sila yung mga children ni Abraham? You are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources. Minsan, ano yung kalungkutan na nagkakaroon tayo? Mga kapatid natin, attacking fellow brothers. Without grace. Diba? So, hindi mo yun sa Bible. Kung magre-review ka, mali yung kapatid, gawin mong biblical din yung pag-review. Hindi kung magiging slanderous din yung mga pinagsasabi ng ibang kapatid natin, pinapublish nila, kaya ako nasasabi. Kahit na mali yung kapatid mo yun sa Panginoon. Hanggat otherwise, masabi mong hindi kapatid. And kahit hindi mo nga kapatid, you are not licensed simply because you discovered the sin to say all those things. Who gave you that license? Our longing is to see our brother repent from their sins. Kung nakita mo ang isang pastor, ang isang church, ang isang kaibigan, kapatid mo sa Panginoon, dapat yung puso mo manatiling desiring that that person will be wakened by the Holy Spirit to see his sin. Kaso, may mga nagsusulat pa, sinusulat nila. It's just an evidence of what is in their heart. Makikita mo how they attack a fellow brother simply because they differed from his belief. Huwag tayong ganon. Sana hindi ko masumpungan ng mga pangalan nyo na you attack a fellow brother in the Lord with those words. Not even Jesus Christ will utter those words to his own brothers and sisters in the Lord. No matter how sinful they have come. Si Pedro, nagkasala grabe sa Panginoon. Sinabi nga ng Panginoon sa isang turo niya na kaya nalito yung iba. If you deny me, you will also be denied. Pero ba't si Pedro na napatawad? Iba nalilito dun sa teaching na yun, parang contradictory. O yung pagiging long-suffering ng Diyos towards sinfulness. Whether ng isang hindi. Yung iba, pag nakita yung sinfulness mo, parang walang awa sa'yo. Walang desire, tulungan ka na magsisi. Parang joyful pa sila na nagkaganyan ka, nagkaganyan yung gawain mo, nagkaganyan. No. It should bring, heartache sa atin. Kahit hindi ko church, di ba? Nalulungkot ako sa ganun. Because if it is the Church of Jesus Christ,
Jesus Christ is hurt with what happened. But even if it is caused by believers, Christ will not just abandon them. Andun yung kasi long suffering. Because that's what sin does. Even in the life of a Christian, you'll do it terribly. That's why the Bible showed to you in the Old Testament. Diba? Yung ganon. Si Pablo, yung mga kasamahan niya. Diba? Narinig nyo. Pero hindi naman kinurse. Hindi naman sinabi ng kayo, sila Dimas, punta na kayo sa impyerno or what. Wala. Diba? Sinabi niya lang, inabandon na sila. So, because lahat tayo, ang hope natin nasa Panginoon. Unless the Lord will work sa heart ng sino man, kahit obvious yung sin nila, dapat nga masigit tayong manalangin sa kapatid natin na yung mali, ang tingin niya tama. Matindi yun. Diba? Parang yung blind leading people who are blind. So lahat sila blind. Oh. Nangyayari yun. Ito, but ang paniwala nila, maraming sumama sa akin, therefore I'm right. Therefore I'm blessed. Biro mo, paniwalaan mo yun? Kung mali ako, bakit marami akong kumampi sa akin, marami akong naniniwala sa akin. Dahil sa ganyan, isipin niya, marami akong followers, inuman supporter, so tama rin ako. If your light is darkness, how great that darkness is! Iiyak ka sa Panginoon. Wala na kami magagawa, pero kapatid namin yan, Panginoon Anak mo yan, so far as we know. Deliver that person. Dahil tingnan mo, Panginoon, this blind man, ang daming blind. Ayun sa amin ng Lord, yung sumusunod sa blind man, mga blind din. Kaya huwag na kayong magtaka, bakit hindi rin nila makita? They were blinded. And who caused blindness? Pag binasa mo sa Scripture, Satan causes it. Nag-aral lang tayo lately doon. Paano tayo makakatakas sa Kanya? Napakalakas niya. Diba, sinabi ko sa inyo, kailangan talaga si Kristo. Kung naunawaan natin yung mga ganong katuruan, even though our brothers, as long as we believe they remain to be our brothers and sisters in the Lord, isa lang ang command ng Panginoon sa atin doon, we must love them. Hindi pwedeng iba posture mo. Kaya nga, kahit i-rebuke mo sila, you should do it out of your love. Na gusto mong ma-deliver sila. Not to shame them, not to show to them how erroneous they are. Kaya lang, may mga kapatid na gagawi sa ganong approach. At tayo, hindi tayo exempt. Ako, hindi rin ako exempt. Pag nakakabasa ako ng ganon, yung feeling ko, nag-iiba. Hinaawat ko lang nga sarili ko, gusto ko silang sagutin Kasi minsan parang hindi ka makatiis na kapatid mo, tas ganun. At ka ganyan magsalita? At ka ganyan magsulat? Kung gusto mo kaming i-convince, ayusin mo. Hindi yung ganyan. Diba? So, mapoprovoke ka rin because we are sinful men who need. Kala natin tayo naman yung tama. Kala ko naman ako yung tama. So, sasagutin ko sila kasi ang feeling mo, maling-mali sila. Meron kang alam na pwede silang i-quash. Tama ba yun? Di ko patulad ko yun. Kung hindi ko kaya sarili ko, tahimik na lang ako. Lord, yung sarili ko nga, hindi ko kaya. Parang mayabang yung dating ko, nakala ko, kaya ko sila sagutin, katalino nila. Mananahimik ka na lang. And sometimes, being quiet is the best thing to do. Than being provoked to sin. Because you have decided something is sin. Kaya maraming struggle talaga. That's how sinfulness is. You can find it in the unbeliever, but you can also find it among believers. And I know you will agree with me. You can find it in me, kung hahanapin nyo ng gusto, I can also find that in you, yung remaining sin. But hindi yun yung duty natin. Sabi ng Lord, pray for one another. Padung ka sa iniuutos ng Panginoon. Kasi nga, alam naman ng Panginoon. Kaya nga, hindi mo pwedeng labanan ng dyablo Kailangan kung
Naharap mo yan. Anong utos? Isa lang utos ng Diyos. I-resist mo siya. Siya yung mag-flee. Pero ikaw, tumayo ka. Tayuan mo yan. Kung anong gusto niya ang pinapagawa sa iyo, i-resist mo siya by the grace of God. Hindi yung maniwala ka sa iba. All you have to do is to quote this verse. Iba, greater is He that is in you than He is in the world. I cast you in... Bali. Diba? Parang religious talk. Ang daming gumagamit ng religious talk. At maraming nape-persuade sa ganun, gagayahin ng ibang church. Diba? Paano kumalat yung ganun? Pero tayo, nalulungkot ang puso natin, nagdurugo yung puso natin, we should not be leading to become parang tayo naman yung righteous. We are righteous before the eyes of God. If you are saved, whether you do wrong or not. Because righteousness depends upon the Lord Jesus Christ. It does not depend kung ano yung magagawa mo. Kaya nga, the Bible can easily say, the righteous one, Lord. Sino yung righteous one sa Bible? Di naman, si David remains to be a person after God's own heart. What? Sasabihin nyo. So, yan po, ang pinapakita sa atin is our sinfulness is despicable. Kung hindi nyo alam yung despicable, na naalala ko lang sa despicable, yung palabas po, 1 and 2. Mahilig po ako sa Marvel, tsaka sa mga di ba? Yung payat na lalaki. Despicable means, ang ibig ko lang sabihin, deserving hatred and contempt. Our sinfulness deserves hate and contempt. Even from fellow men, kung alam lang nila. So, wag nating isiping hindi. No? Kaya nga yung magnanakaw, anong kasabihan sa Pilipino? Galit sa kapwa magnanakaw. Diba? Kaya yung mga congressman, yung isa, galit na galit doon. Sa isa, tapos, naipalabas mong may naman nakialam, ganyan ka din eh. Ito rin yung pangalan mo. Tumanggap ka rin eh. You see? Ganun nga eh. Hindi nila rin maawat yung self-righteous spirit nila. Diba? Pero yung pinakalulungkot sa puso natin, yung isang senator na born again. Matagal na palang kinundem din. Diba? Totoo pala yun. Nagtingin-tingin din ako. Yung kay Carpio ba yun? Yung babae dati. Inano na pala yun na talagang nagnanakaw. Pero parang yung gamit sa salita ng Panginoon. How can a man do that? Ba't may dadamay ang Diyos? He is using God to cover his sin. No. God is the one exposing it. Pero ang isang maganda doon nga, sa sinabi na yun ng angel is, He will be named Jesus for He will save. Sino isi-save niya? Despicable sinners. Kasama ako doon. Kasama ka doon. Kasama yung kapitbahay natin, kasama yung mga iba pa. Ang posture, pag naalala mo yung name ni Jesus, is He came not to condemn. Sinabi rin ni Jesus yun. Hindi naman ako naparito to condemn. Because He was sent in order to save. Man needs no less than God to rescue him, or else he will remain in his despicable sinfulness. And we thank God. We can celebrate with this world who are trying to celebrate Christmas. Darating na naman ng panahon na yan, maalala natin. Hindi ko alam kung mababanggit pa tong verse na ito na you shall call His name. Kasi wala nang ganun eh. Ang bida na ngayon si Santa Claus eh. Diba? Sa mall. Oh, parang siya yung diyan ka mag-hope. No? Ay mga bata, mag-hope kayo. No? Hindi po. Pero sa atin, yan ay nagpapaalala sa atin. Yung binasa natin sa Psalm, diba? The Lord is gracious. The Lord is merciful. The Lord is compassionate. The Lord is slow to anger.
Matagal na tayo dapat dinestroy. And yet what God did is something we do not deserve. You shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. At sana po, yung mensahe na yan ay maging buhay na buhay sa puso ninyo, sa isip ninyo, na bagamat we are as despicable as the rest, God did not totally abandon us. So, let us not abandon our friend. Let us not abandon our office mate this Christmas. Let us not abandon. In some ways, kung di ka nakakapagsalita, wala kang opportunity. Maybe in gift giving, you can send a message that remind them that for the true spirit of Christmas. You can do a little here and there. You cannot save them, but you can remind them of the gospel and allow the Spirit of God and God Himself what He will do with that simple message. Dito napakasimple lang yung sinabi ng anghel kay Joseph. At nagbago si Joseph doon. Diba? Kaya gusto ko yung narration na yun eh. At kinonsider ko na the simplest gospel message that has the sinfulness of man and the graciousness of God expressed in Christ Jesus. The gracious gift that God gave to a despicable sinner. And who is that? Jesus Christ. So let us not fully abandon. Let us just not make a conclusion. Huwag nating tapusin yung gospel para sa ibang tao. Tayo mismo nagtatapos eh. Hindi, na-share ko na yung gospel dyan. Bahala na siya dyan. Tapos kalimutan na natin sila. No. Hanggat may opportunity, no matter how small it is, grab the opportunity. Because it is true. God is saving despicable sinners. If that is not true, then let us quit. Because we only encounter despicable sinners here and there. Na mahusay lang, magtago katulad ng mga congressman. Ganda ng appearance, maganda yung terno ng damit. No. Pero buhay pa, bulok na. Yun nga yung sabi ng iba. But all of us are that. But because God is compassionate, long-suffering, God is merciful, kind, no? Not wishing that anyone should perish, we can do something. Even with the small space that God is giving to us toward a neighbor, toward a co-employee, toward a classmate, whatever it is. When God opens even a small door, let us try to enter something into that small door. Ano yung ipapasok natin doon? The truth that in Jesus Christ, there is forgiveness of sin. May your heart be joyful as we separate our ways today. Return back safely to where we came from, being grateful that God remains up to now to be a gracious God, compassionate, slow to anger, long-suffering. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, to be reminded of the true gospel. There is no way para sa amin, Panginoon, na baguhin pa ito. Dahil sa karanasan namin, totoo ito. Kahit sa aming sariling buhay, naging totoo ito. Kaya lang nagkaroon ng differences because of Jesus. Walang iba. Jesus lamang. And that is what will change everything, Panginoon. Lalong-lalo na dun sa mga kilala namin, mahal namin. Hindi kami sumuko sa panalangin. Hindi kami sumuko na tumingin ng maliliit na butas na binubuksan mo. Tulungan mong hindi namin sila burahin sa buhay namin. Tulungan mong hindi namin tapusin ang ebanghelyo dahil
Meron na kami nagawa para sa kanila, pero ayaw naman nila. O Panginoon, Ikaw ay mahabagin, tulungan mong maging mahabagin kami. Kung long suffering ka, gawin mo rin kaming long suffering, Panginoon, doon sa mga taong pinapanalangin naming maligtas din. Kaya't sa iyo kami umaasa, Panginoon, at maraming salamat na kinahabagan mo kami, kinaawaan mo kami, binayayaan mo kami. At nawa yan ay ipagkaloob mo rin sa iba. At kung may puwang sa iyong kalooban, maging instrumento mo kami sa bagay na yan. Dinggin mo nawa ang aming panalangin, Panginoon, at tanggapin ang aming pasasalamat for refreshing us with the gospel of Jesus Christ. For it is in His name that we pray. Amen.